Hi everyone. So, yung Bible verse po natin is mula po sa Genesis 22:18. Ang sabi dito, "And through your offspring, all nations on earth will be blessed because you have obeyed me." So, yung tinutukoy po na offspring po dito sa verse po na to ay si Jesus Christ. Ito po yung time po ni Abraham. Yung tinatawag po kasi na Abrahamic Covenant, yun po yung title ng ating verse today, nung devotion natin today, is of foundational or unconditional covenant of grace, in which God sovereign promises bless Abraham and his declaration, ultimately pointing to Christ and the redemptions of his people. It is the key stage in the unfolding covenant of grace, through which God redeemed and blessed all the nations by faith in Jesus. So, dito po is ang tindi ng pagpapala ng ating Panginoong Diyos kay Abraham. Sabi niya, "I will bless all the nations and all the people on earth I will bless. Through your offspring and all people on earth will be blessed." Offspring na tinutukoy dito ay ating Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan niya, nabibless lahat ng tao sa mundo. And that is the Abrahamic covenant. God will provide. Jesus Christ is the sacrificial lamb. Usually kasi na ina-apply natin sa buhay natin, God will provide. Pero nakakalimutan natin yung totoong ibig sabihin nito, ang meaning nito, na God is the sacrificial lamb. Makikita natin doon sa Abraham time na inutusan ng ating Panginoong Diyos si Abraham na ialay ang kanyang anak na si Isaac. Nung inaalay na ni Abraham ang kanyang anak, pinigilan siya ng Panginoong Diyos sa pamamagitan ng isang anghel. Kasi ang offspring na tinutukoy dito na ialay ay ang kanyang nag-iisang anak na si Jesus Christ. Kaya nga, bundok kung saan dapat iaalay ang anak ni Abraham ay tinawag na Jehovah Jireh. God will provide. Means the Lord will provide. Kailangan ang nais po kasi ng verse na to, lahat ng mga bansa pagpapalain sa pamamagitan ng pagpapasakop sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga po, disciple all the nation. Pag nakay Kristo ka, nasa ilalim ka ng pagpapala. Pag wala ka kay Kristo, nasa ilalim ka ng sumpa. Sabi nga sa Act 3:28, "When God raised up His servant, He sent him first to you to bless you by turning each of you from your wicked ways." To, sa pagpapala ay aalisin ka niya sa masamang uri ng pamumuhay. Greatest blessings po ay naalis po tayo ng ating Panginoon sa kasalanan, sa kadiliman, sa masamang pamumuhay natin. Huwag po natin pong isipin na ang pagpapala ng Diyos ay material na bagay lang. Aalisin ka niya sa maduming klase ng buhay at bibigyan ka niya ng panibagong direksyon. At yun po yung direksyon na nakakalugod sa ating Panginoong Diyos. Ang sarap isipin na
panibagong buhay na may panibagong direksyon ang ibibigay niya sa atin. Natatalikuran lahat ng kasalanan at magkakaroon ng panibagong pag-asa. God will bless all the nation under the authority of Christ. Kahit na meron tayong nakikitang pagdudusa sa panahon ngayon, sa mundo ngayon, God will bless all the nation. So, it's a God grace to a greatest provision. Ngayon pa lang, andun dapat yung pagpapasalamat natin sa ating Panginoong Diyos na wala nang hihigit pa sa pagpapala na ibinigay niya ang kanyang anak na si Jesucristo sa atin para magkaroon tayo ng panibagong buhay, panibagong direksyon. Wala nang hihigit pa sa pagpapala maliban sa pagtanggap sa ating Panginoong Jesucristo. Ibinigay niya yung pinaka-the best. So, bakit iisipin mo na kapag nakakaranas ka ng problema sa buhay, hindi binibigay sa'yo ng Panginoon yung maliliit na bagay? Ibibigay niya yan. God, we have to thank God for the greatest gift of righteousness na ibinigay niya sa atin. And this is something that we have to thank for. Na inalis niya tayo sa karumihan, binigyan niya tayo ng panibagong pamumuhay bilang anak ni Abraham. Tayo po ay dapat magpasakop sa ating Panginoong Diyos. Live a life of submission to Christ. Live a life of submission to Christ's authority. And hope meron po tayong natutunan. And I want to share this simple prayer. Heavenly Father, I praise you for being Jehovah Jireh, my provider. You have given Christ the perfect sacrifice for my sin. Thank you for the blessings of righteousness through him. I don't deserve it, yet you freely offer it in love. Help me to live gratitude and obedience, fully submitting to Christ's authority in every part of my life. Teach me to trust your promises and follow you with all my heart. My life reflect your goodness and bring glory to your name. And I pray in Jesus' name, amen. Thank you po.